Hindi ninanais na magsasaka ang mga damo o ang ipa, kundi ang trigo. Isinasaalang-alang ito, mauunawaan natin na ngayon ang panahon ng paghahanda, kung kailan dapat nating palaguin ang ating pananampalataya, at palakasin ang ating pananampalataya, para maaari tayong maging ang espiritual na trigo. Ngayon, ibahagi natin ang mga salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang mga damo at ang ipa. Para pagsisikapan natin para hindi maging mga damo o ipa, kundi maging ang mga tunay na trigo na makakapasok sa makalangit na kamalig, na hinanda ng Diyos para sa atin. Hindi tayo maaaring maging trigo, gamit lang ang mga salita. Tayo ay maaaring maging trigo, sa pamamagitan ng ating mga gawa at pananampalataya. Maaari tayong maging trigo, iyon ay, ang mabuting bunga, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating mga salita o pag-iisip lang. Ang ating pananampalataya ay makikita, bilang tapat at tunay, kung ito ay may kasamang mga gawa at mga kilos. Naliwanagan na tayo ng Biblia ang tungkol sa katuroang ito, sa pamamagitan ng aklat ng James. Tingnan natin ang Matthew chapter 3 verse 8. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham, mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko, ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay, at lilinisin niya ang kanyang giikan. Kailan gumigiik ang mga tao? Hindi ba ito sa taglagas? Lilinisin niya ang kanyang giikan. At ano ang gagawin niya? Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay ano ang gagawin niya? Susunugin niya sa apoy, na hindi mapapatay. Titipunin ng Diyos ang trigo. Gayunman, paano naman ang ipa? Kahit na ang ipa ay may panlabas na anyo, dahil wala itong butil sa loob, ito ay susunugin. Dito, ang apoy na hindi mapapatay, ay nangangahulugan ng walang hanggang apoy ng impyerno. Tungkol sa walang hanggang apoy ng impyerno, sinabi ng Diyos sa talinghaga, na susunugin niya ang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Tayong lahat ay nananabik sa kaharian ng langit, at umaasang babalik tayo sa ating walang hanggang makalangit na tahanan. Gayunman, ang pag-asa lang mismo ay hindi sapat. Sa Revelation chapter 22, nasusulat, gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Gaya ng sinabi ni Jesus, nakatakda na ang giikan. Ang natitira na lang ay ang proseso, kung saan inihiwalay ng Diyos ang trigo mula sa ipa at ang mga damo. Kung gayon, mayroon pa tayong kaunting oras at maluwag. Hanggang sa oras na sasabihin ng Diyos sa wakas, narito ang lalaking ikakasal. Lumabas para katagpuin siya. Dapat nating higit pang isagawa ang mga katuruan ng Biblia. Sa paggawa nito, dapat tayong maging ang trigo, na tunay na nakalulugod sa Diyos. Maraming salamat.